Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo na mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, isang dalaga. Muli sa atin pong Ebanghelyo mula kay San Mateo, pinaalalahanan tayo ng dalawang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, ang umibig ay isang utos. Inuutusan tayo na magmahal. Ibigin ang Diyos. Una at higit kanino man, kailangan nating desisyonang ibigin ang Diyos. Pero bago pa natin ibigin ang Diyos, minamahal na tayo ng Diyos. Nalikha tayo dahil sa pag-ibig ng Diyos. Malinaw po? Yan. Pero pakakatandaan din natin na hindi lahat ng nagmamahal sa kanyang kapwa ay nagmamahal ng kanyang sarili. At hindi rin lahat ng nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal sa Diyos. Pero lahat, kung uunahin nating mahalin ang Diyos, ibigin ang Diyos, kakayanin nating mahalin ang ating kapwa kahit gaano pa ito kahirap. Ulitin ko po, no? Pagkakadiinan natin, ang pag-ibig ay isang desisyon. Hindi ito isang pakiramdam, yung biglang sinasabi natin, tumibok ang ating puso. Pwedeng kinabahan ka, pwedeng may naramdaman ka, pero hindi yan ang pag-ibig. Hindi ko alam, no? Sa edad nating ito, karamihan sa atin, mga matatanda na, siguro naman by this time, naunawaan mo na yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, yung pagmamahal. Yung dati, yung akala mo, nagkita lang kayo, mahal nyo na ang isa't isa, di ba, no? O, kamusta ba yun? Masaya ka pa ba ngayon? Kasi, tumibok di ba? Ganun yung mga drama natin Pero, di ba, yung pag-ibig ay binibigyan ito ng pagkilos. Mahal mo pa ba? Mahal mo ba? Pinagluluto mo pa ba? Inaasikaso mo ba? Kahit na nangaliwa, mahal mo ba? Mahal mo pa rin ba? O, di ba? So, hindi yun yung pakiramdam lang. Kasi yung pakiramdam, andyan yung galit, andyan. Pangalawa po, yung sinasabi dito, no, na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mahal nga ba talaga natin ang ating sarili? O pinagninilayan ko po, no? Siguro mahal nga natin ang ating sarili, pero sobrang pagmamahal natin sa sarili. Kasi ang sobrang pagmamahal sa sarili, nagdudulot ng
kaapihan sa ating kapwa. Kasi gusto natin, mahal ko sarili ko kaya kailangan ko ng maraming pera, kailangan ko ng maraming bahay, kailangan ko ng maraming material na bagay, to the point na i-deprive mo ang pangangailangan ng iyong kapwa kasi inuuna mo ng sobra-sobra ang iyong sarili. Yung mahalaga po ito, itong utos, batas, kautusan na ibinibigay ng Diyos. At sino yung lumapit? Isang eksperto sa batas na hindi rin lubusang nauunawaan ang kahulugan ng utos ng Diyos. Yung mahalaga yung hindi pwedeng isantabi yung pag-ibig. Sa bawat paglilingkod, ang nagmamotivate dapat sa atin ay dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Ngayon, ang dami nating issue. Mismong involved mga mambabatas, mga gumagawa ng batas, mga eksperto sa batas. Wala lang, hindi ko lang din maiwasan na magagaling naman sa batas, pero bakit ganun ang nagiging pag-iisip? Wala kasing pagmamahal. Parang ang pagmamahal sa bayan, ito yung ating kapwa. Naririyan sa bayan yung pagmamahal sa kapwa. Yun nga lang talagang pag gumawa ng batas, mga self-serving, mga pampersonal na sila muna ang dapat makinabang sa mga batas na ito. So, hindi mailalayo. Kaya bakit maraming kaguluhan? Bakit maraming away-away? Bakit maraming naghihirap pa rin? Kasi nawawala yung pag-ibig sa ating paglilingkod. Diba? Kung talagang nagmamahal ka sa kapwa, yung mga issue natin, sobra-sobra pala yung pondo ng PhilHealth. Bakit ang daming hindi makapagpa-ospital? Pag nagkulang ng pondo, wala kang tatanggapin. Ngayong sobra-sobra ang pondo, gagamitin sa iba. Ang daming di pa nakakabayad sa ospital. Andiyan naman pala ang PhilHealth. Pwede palang ilibre. Kaya lang, sobrang pagmamahal sa sarili. Kami muna, kami muna. Ang daming estudyante, walang classroom, yung mga binagyo na dapat inayos na. Ngayon, libro, kailangan libro muna. Ani mo yung libro, wala kang silid-aralan. May mga classroom, 2 klase, nasa isang classroom. Ba't hindi, di ba? Kung talagang may pagmamahal sa kapwa. Tayo din naman, di ba, no? Sino bang inuuna natin pag pumipili tayo ng mga mambabatas natin? Di ba sarili lang muna? Walang pagmamahal sa pagboto natin. Wala rin pagmamahal sa pagpili natin. So, itong nangyayari sa atin, deserve. Deserve natin lahat ito. Kasi ayaw natin kasi magmahal ng tama. Ayaw natin magdesisyon na magmahal tayo ng tama. Alam mong hindi ka mabubuhay ng pera lang. O hindi ka magiging masaya at magkakabuhay ng pera lang. Pero sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, kalansay na nabuhay pa dahil sa pagmamahal ng Diyos. Pinakita niya yan. Mga buto-buto na, kalansay na. Tingnan niyo ay mga katabi ninyo. Yan. Yan yung mga kulang sa pagmamahal. Mga self-pity, kawawa naman ako. Hindi ka kawawa. Mahalin mo ang sarili mo muna. Pero wag labis-labis kasi magiging makasarili ka. Pero tandaan niyo po, no?
hindi tayo mauubusan ng pagmamahal. Kasi nandiyan dyan ang Diyos na nagmamahal sa atin, nagbibigay sa atin ng pagmamahal. Amen?